Magkakasamang humarap sa isang forum kahapon ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang iulat ang estado ng anti-illegal drug campaign ng Administrasyon Duterte. Ayon sa mga ito, kabilang sa mga accomplishment ng bansa ay ang mahigit sa 1,300,000 drug surrenderers at mahigit 80,000 na arestong drug personalities. Umabot naman sa mahigit 12 bilyong piso ang halaga na nakumpiskang mahigit 2,000 kilo ng shabu. Naniniwala si Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs Chairman Isidro La Peña na posibleng masugpunan ng tuluyan ng pamahalaan ang problema sa iligal na droga. We have done well, I would say, but much more needs to be done. I strongly believe that the vision of a drug-free Philippines during the term of President Duterte is doable if all duty bearers and stakeholders will perform their mandates and do well in mobilizing the citizenry in the fight against drugs. Samantala, mas pinaigting naman ng pamahalaan ang laban kontra iligal na droga sa pamamagitan ng paglulunsad ng rehabilitasyon. Ito ay ang pinagkaisang kampanya ng mga ahensya ng pamahalaan na di lamang nakatuon sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot, kundi sa rehabilitasyon ng mga drug surrenderer. Patuloy namang hinihingi ng pamahalaan ang kooperasyon ng publiko upang maging matagumpay ang kampanyang ito at sagipin ang susunod na henerasyon. You know, at the end of the day, you realize that he's not just fighting. He's not just fighting against drugs, he's fighting for a whole generation. He's fighting so that somehow the social fabric of the Filipino family will not be broken. Mula sa Quezon City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita.